sa mga mommies po dyan, kaway-kaway, malamang marami po sa inyo ang sang-ayon na kadalasan po nakakairita ang matagalang pagsusuot ng bra sa bahay. Nako, totoo yan, Mommy Dims. Pero alam nyo bang bukod sa discomfort, maaari rin itong magdulot ng skin irritation? Nako, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Good morning, Mommy Good Dims. morning, Doc. Doc, na-miss ko na tayong dalawa lang kasi kadalasan meron tayong mga guests na mga experts. And ngayon, ang expert namin ay ikaw. Oo, viral doc natin to. Oo, viral tong issue na to. Oo, Mami. akala ko ikaw yung viral. I hope yung pagiging viral natin ay hindi sakit, okay? Kailangan ito. Maganda to kasi medyo relate talaga ako dito. Ay, naayoko talaga to, Doc. Kasi parang feeling ko, sikip na sikip ako sa katawan ko. I'm sure mga kapatid nating mga mamis nakaka-relate dito. Doc, ito ang tanong. Totoo ba na may benepisyo ang hindi palagi ang pagsusuot ng bra? Ayan, marami talagang makaka-relate dito, Mommy Dims. So marami talagang benefits ang hindi palaging pagsusuot ng bra. So unang-una na dyan, mas maayos yung sirkulasyon ng dugo at saka yung lymph nodes na tinatawag natin. Mas relax din kasi yung muscles at saka yung mga ligaments dito sa dibdib. Less skin irritation kasi wala kang masyadong Walang fabric na nakadikit. Oo, tama. So mas maayos yung skin breathing, parang mas nakakahinga yung skin mo. And of course, less moisture build-up din. Oo. Lalong-lalo na sa mga mommies at mga kababaihan na tila ba talaga nagmo-monitor. Kasi sa edad ko, di ba, laging chine-check nila for breast cancer, yung lymph nodes, yes. So, meron talagang kahit dito banda di ba? And ito kasi meron, pag may strap yung bra mo, meron talaga ditong strain, ika nga. Doc, ang tanong, ano-ano ba yung mga posibleng epekto sa balat ng palagi ang pagsusuot ng bra? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, alam naman natin na tropical weather tayo, napaka-init, humid, ano bang pwede? Ayan, so yung mga negatibong epekto ng palaging pagsusuot ng bra, Mommy Dims. Unang-una, mas mataas yung risk ng fungal infection, lalong-lalo na dun sa mga may mga diabetes. So hindi kasi maganda yung skin healing nila, kaya ganun. So mapapansin mo, merong pamumula, paghapdi rin ng balat, and of course, dahil sa irritation, medyo makati siya. At saka dahil sa friction, yung kapag paulit-ulit yung friction, mapapansin mo, may pangingitim ng kasama. Tama. Alam mo, dati nagkamali pa ako, Dok. Meron akong bra na nabili. Tapos kapag yan hindi nalaban ng maayos, mainit yan, parang nagsusunog sa balat. Na-experience ko yan talaga. Ang tanong, Dok, ito, bakit mas mataas ang risk ng diabetic women na mag-develop ng fungal infection dahil sa madalas na pagsusuot daw ng bra? Ayan, so ito yung combination na rin ng maraming factors. Unang-una na dyan yung mataas na sugar, kasama na yung init, moisture, friction, and of course yung mga diabetics na na-mention ko kanina, mas mahina yung skin defense nila. Kaya mas prone talaga sila doon. Oo, yun pala yun. Kasi marami sa mga kapatid natin nagtataka, bakit parang ako palagi ang prone sa ganito? Yun pala yun. Doc, may particular ba na uri ng tela or fabric or material ng bra na mas safe or mas nire-recommenda para maiwasan ang skin problems? Ayan, so ang inire-recommenda talaga, Mommy Dims, mas maganda kapag cotton, mas breathable kasi ito. So iiwasan nila yung mga polyester o kaya pag nylon yung material dahil nagkukulong ito ng init. So is it safe to say na the more natural the fabric, the better? Yes, oo, totoo Kumbaga, yan. di ba kasi sabi nila that if you want daw talaga ang balat mo pangalagaan, dapat yung susuotin mo, mas natural yung fabric. Linen, cotton, Yes. wool, parang mas ganon. Less diba? irritating din siya. Kaya mas maganda talaga. Dok, ito, ligtas ba ang pagsusuot ng bra na may underwire araw-araw? Kasi ito yung malaking usapin, di ba? College days ko pa lang, pinag-uusapan na to, na sabi nila, wala pang social media nun, naku, ingat ka sa underwire na bra palagi araw-araw kasi nakaka-cancer daw yan. Totoo ba yan? Ayan, so ligtas naman siya, Mommy Dims. Pero may limitations. Kung tama yung sukat o yung fit, pero dapat limitahan mo ito sa paggamit ng 8 to 10 hours per day. Ayan. So, hindi rin ito ideal kapag medyo mainit yung panahon o kaya kapag sensitive yung skin mo, hindi siya ideal. So, meaning, kasi ito, syempre, iba-iba ang forms and shapes ng ating breast, no? So, may mga tao talagang hindi pwedeng walang wire kasi kailangan talaga nila ng extra support. Oo, basta hindi masyadong masikip, hindi At saka masyadong dapat maluwag. tama yung size Tamang-tama, niya. yeah. Agree naman, kasi parang yung strain din siguro. Dok, ito, ligtas ba ang paggamit ng nipple tapes bilang alternatibo sa
bra. Kasi ako, guilty ako dito. I really like using nipple tapes more than bras. Iligtas naman siya, Mommy Dims. Pero meron tayong tips sa ating mga kapatid sa Okay. paggamit ng nipple tapes. So, dapat gamitin lamang ito ng 6 to 8 hours per Ganun din, parang yung bra Oo, din. parang sa Oo. bra din. Tapos iwasan ang paggamit nito kung merong sensitive na skin. Okay. So, huwag gumamit ng nipple tape kapag nag-ehersisyo, lalong-lalo na kung pawisin o kaya nasa humid na environment. So, iwasan din ang paggamit ng nipple tape kung may diabetes at may fragile skin, lalong-lalo na kung meron kang active na skin infection. Oo, ang ganda niyang sinabi mo, Doc, kasi as you know, marami online ngayon nagbebenta ng nipple tapes as an alternative sa usual na bra na ginagamit natin. No? Diba? O, ayan. Ang ganda ng mga pinag-usapan natin, Doc. I really like it kasi napaka-relatable talaga nitong segment nating health check. No? Marami sa mga nanonood sa atin, mga kapatid natin, tuwing nakakasalubong ko sila sa kalye, kung saan man ako pupunta, sinasabi nila na, ay, ang ganda ng health check. Tsaka ang gwapo daw ng doktor. Nako, Sabi nila! Oo nga! Hindi yan joke ha. Doc, dahil tayong dalawa lang nandito, tatanungin ko na yung social media accounts mo kasi alam ko viral ka dyan palagi. Ay, no. Oo. Okay, please follow me on social media sa Instagram and TikTok, Dr. Richard Gadiaza. And pumunta po kayo sa aming clinic, Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. May branches po kami sa Mandaluyong, Fairview at saka sa Cubao. Kung gusto nyo lalong makita ang mga kapatid ko, lagi silang nandyan. Maraming salamat, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.